Alam mo ba na ikaw ay kabilang sa mga pinili ng Diyos? Alam mo rin ba na pinili ka ng Diyos bago pa niya likhain ang lahat ng bagay sa lupa? Sa iyong palagay, bakit gumawa ang Diyos ng napakahalagang desisyon? Makukuha mo ang lahat ng sagot sa video na ito sa pagsisid natin kung bakit ka pinili ng Diyos bago pa nilikha ang mundo. Masisiyahan ka sa bagong pag-unawa kung sino ka bilang isang pinili at kung paano mo matutupad ang tawag ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, paki-click ang notification bell. Hindi nagkakamali ang Diyos. Siya ay tumpak sa kanyang mga desisyon at may dahilan sa lahat ng kanyang ginagawa. Binigyang pansin niya ang paglikha ng buong sansinukob at ng mga tao nito. Siya ay nagsalita sa kalawakan, at sa kanyang mga salita, ang mga bagay ay nagsimulang mabuo. Binigyan niya ng buhay ang bawat nilalang at binigyan din sila ng kakaibang ordinasyon. Nangangahulugan ito na nasa isip ka ng Diyos bago pa nilikha ang mundo. Sa makatuwid, ginawa niya ang langit, lupa, dagat, hayop sa lupa, at lahat ng nakikita mo. Pinili ka ng Diyos. Sinasabi sa Efeso 1:4-5, sapagkat pinili niya tayo sa Kanya, bago palalangin ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa Kanyang paningin. Sa pag-ibig, itinalaga niya tayo sa pag-aampon sa pagiging anak sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa Kanyang kasiyahan at kalooban. Ang Kanyang mga pagpili at aksyon ay personal at direkta. Maglaan ng ilang sandali upang isipin ang intensyonalidad ng Diyos para sa iyo. Binalak ng Diyos ang iyong pagdating sa lupa. Siya ay tiyak at detalyado tungkol sa paglikha sa iyo dahil pinili ka niya para sa isang natatanging tungkulin. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka maaaring magkamali, anuman ang mga pangyayari sa iyong kapanganakan. Kilala ka ng Diyos. Ikaw ay nasa Kanyang pag-isip bago niya inilatag ang mga pundasyon ng mundo. Ang pagpili ng Diyos ay nangyari bago ang panahon at paglikha. Pinili ka niya sa pamamagitan ng kanyang soberanya at tinawag ka upang ipakita ang kanyang papuri sa mga lugar kung saan nais niyang gumana ka. Ikaw ay pasadyang ginawa upang magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. Itinakda ka niya sa kanyang sariling pagsang-ayon upang mapalapit sa Kanya. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya at awa, tinawag ka niya na isa sa Kanya. Inanyayahan ka niya sa isang buhay na may layunin bago ka tinanggap ng iyong mga magulang sa mundo. Pinili ka ng Diyos at nais niyang maunawaan mo ito bilang iyong pagkakakilanlan. Nais niyang hawakan mo ng mahigpit ang katotohanan ito at bigyan siya ng papuri sa atas na itinalaga niya sa iyo. Nagtataka ka kung bakit ganoon ang intentionality. Numero 1. Upang magdala ng mga solusyon. Sa tuwing nararamdaman ng Diyos na magkakaroon ng pangangailangan, gumagawa siya ng plano ng panustos. Ang mundo ay patuloy na hinahamon sa lumalaking pangangailangan para sa mga magagawang ideya at sagot. Ang iyong pagiging buhay sa panahong tulad nito ay hindi isang pagkakamali. Inilagay ka ng Diyos sa lugar na kinaroroonan mo upang magdala ng mga nakakatawang ideya at inobasyon. Gusto niyang maging reference point ka pagdating sa pag-aayos ng mga problema. Sa iyong paglikha, inilagay niya sa iyo ang isang banal na kakayahan. Pinahintulutan ka niya na kumuha mula sa kanyang balon ng karunungan upang maipamalas niya ang kanyang katapangan sa pamamagitan mo. Ikaw ay isang pagpapakita ng karunungan ng Diyos sa mundong ito. Ito ang dahilan kung bakit nasa iyo ang sagot. Walang kahirap-hirap mong dalhin ang sagot sa mga pangangailangan ng mga tao dahil mayroon kang pananaw sa malalim na mga lihim. Sa panahon ng kakapusan para sa karunungan, ikaw ang pinagmumulan ng lunas. Pinili ka niya para magdala ng kakaibang pag-unawa sa mahihirap na sitwasyon. Isa kang tagapagbigay ng solusyon. Dapat mong dalhin ang kagalingan sa may sakit, lakas sa mahihina, at buhay sa isang namamatay na mundo. Gumawa ang Diyos ng probisyon para sa mga nangangailangan sa pamamagitan ni Joseph. Binigyan niya siya ng karunungan sa panahon ng taggutom. Katulad mo, pinili ng Diyos si Jose para tulungan ang mga tao sa Ehipto sa panahon ng matinding taggutom. Nagawa niyang bigyang kahulugan ang mga panaginip at magdala ng kakaibang ideya para iligtas ang mga tao sa kahirapan.
Sinasabi ng Genesis 41:34 tandang bawas 37, magtalaga si Faraon ng mga komisyonado sa lupain upang kunin ang ikalimang bahagi ng ani ng Ehipto sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. Dapat nilang kolektahin ang lahat ng pagkain sa mabubuting taon na ito na darating at mag-imbak ng mga butil. Sa ilalim ng kapamahalaan ni Faraon na itago sa mga lungsod para sa pagkain, ang pagkain ito ay dapat itago para sa bansa, upang magamit sa loob ng 7 taon ng taggutom na darating sa Ehipto upang ang bansa ay hindi mapahamak sa taggutom. Ang plano ay tila mabuti kay Faraon at sa lahat ng kanyang mga opisyal. Ang solusyon ni Jose ay nagdala sa Ehipto sa isang panahon ng kasaganaan habang ang iba ay nakaranas ng kahirapan. Binuhay ng Diyos si Joseph sa panahong tulad nito. Pinili siya ng Diyos upang maging sagot kapag walang ibang makapagbibigay ng lunas. Nagbigay din si Daniel ng mga sagot sa panaginip ng hari nang hindi magawa ng mga profesional. Naipaliwanag niya ang panaginip ng hari at nakapagbigay din ng interpretasyon dito. Sinasabi ng Daniel 2 oras 25 minuto negatibo 28, dinala kaagad ni Arioch si Daniel sa hari at sinabi, "Nakasumpong ako ng isang lalaki sa mga bihag mula sa Juda na makapagsasabi sa hari kung ano ang kahulugan ng kanyang panaginip." Tinanong ng hari si Daniel, na tinatawag ding Belteshazzar, "Masasabi mo ba sa akin kung ano ang aking nakita sa aking panaginip at maipaliwanag mo?" Sumagot si Daniel, "Walang matalinong tao, enkantador, salamangkero, o manghuhula ang makapagpaliwanag sa hari ng hiwaga na itinanong niya tungkol sa, ngunit may Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga." Sa tingin mo ba nagkataon lang na si Daniel lang ang may sagot samantalang ang iba ay wala? Ang mga astrologo at salamangkero ay may maraming taon ng karanasan, ngunit si Daniel lamang ang may sagot. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng larawang ito sa iyong isipan kapag iniisip mo ang kanyang dahilan sa pagpili sa iyo. Numero 2. Upang maging tagapagligtas. Laging inilalagay ng Diyos ang mga tao sa lugar sa tuwing alam niya na magkakaroon ng pangangailangan para sa pagliligtas. Isa ka sa mga taong iyon, isang tagapagligtas. Para kang bumbero na ang misyon ay iligtas ang mga tao mula sa nasusunog na mga gusali kapag may emergency. Ang layunin mo ay ang pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga bagay at tao na iniatang sa iyo ng Diyos na mamahala. Nakita niya na ang isang pangangailangan ay darating, at ginawa niya kayong angkop sa layunin, tulad ng ginawa niya kay Moises. Isipin ang mga kalagayan sa paligid ng kapanganakan ni Moises. Sinadya ng Diyos ang pagliligtas sa kanya noong panahong pinapatay ang mga bagong silang. Ito ay dahil pinili siya ng Diyos para sa isang mas malaking layunin. Siya ay magiging isang tagapagligtas na magliligtas sa mga Israelita mula sa mga kamay ni Paraon. Sa Eksodo 3, 9:10, narinig ng Diyos ang sigaw ng mga Israelita. Nakita niya kung paanong matagal na silang nagdusa ng pang-aapi sa kamay ng mga Ehipsyo. Kaya, ipinadala niya si Moises kay Paraon sa mga kahilingang bigyan niya ng kalayaan ang mga tao ng Israel. Isa kang Mesyas sa mundong iyong ginagalawan. Ibinangon ka niya para iligtas ang mga tao. Mayroong isang bagay sa loob mo na magdadala ng pagtubos sa komunidad na iyong tinitirhan. Pinili ka ng Diyos para sa walang hanggang layunin gaya ng ginawa niya kay Jesus. Para sa Diyos, siya ay dumating bilang isang Mesyas, na nagdadala ng kalayaan sa lahat ng nasa ilalim ng pang-aapi ng dyablo. Preorden ka ng Diyos na tumayo bilang isang tagapagtanggol ng mga taong walang kapangyarihan, isang kalasag sa mga walang proteksyon, at isang tagapagligtas ng mga nasa bihag. Hindi ka nilikha para sa isang maliit na kurso, may kinalaman ang assignment mo. Maraming buhay ang nakasalalay sa iyong sagot sa tawag ng Diyos, tulad ng mga Israelita kay Moises. Gusto mo bang makakita ng iba pang mga dahilan kung bakit ka pinili ng Diyos, bago pa niya nilikha ang araw at mga bituin? Pangatlo, ang pakikisama sa Kanya. Hinangad ng Diyos ang isang kasama. Siya ay naghahanap ng isang tao na mangako sa isang relasyon sa Kanya. Kailangan niya ng lapit at inisip ka niya. Nais niyang makisama ka sa Kanya at magkaroon ng mas malalim na pagmamahal sa Kanya.
Sinasabi ng 1 Corinthians 1:9, ang Diyos ay tapat, na tumawag sa inyo sa pakikisama sa Kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Nais niya na ang iyong mga mata ay maging bukas sa Kanyang salita, upang ikaw ay makatanggap ng pagbabagong pagtatagpo. Pinili ka ng Diyos dahil gusto niya ng personal na paglalakad kasama ka. Kailangan niya ng kapareha, kaibigan, taong mapagbabahaginan ng Kanyang mga lihim. Nais niyang ihayag ang Kanyang sarili na hindi pa niya nagawa noon. Pinili ka niya para sa Kanya at maging bahagi ng Kanyang pamilya. Ganoon ka kahalaga sa Diyos. Ikaw ay may mahalagang halaga sa Kanyang paningin, at gusto niyang palagi kang nasa tabi niya. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang ihiwalay ka ng eksklusibo sa Kanyang sarili. Nagtataka ka ba kung bakit gusto niyang magkaroon ka ng lapit sa Kanya? Ito ay dahil minahal ka niya bago pa nagsimula ang panahon. Bago ang maraming natatanging nilikha, ikaw ang una sa Kanyang isipan. Ikaw ay mahalaga sa Kanya at mas mahal pa kaysa sa mga bagay na Kanyang ginawa at lilikhain kailanman. Ang pag-ibig niya para sa iyo ay walang hanggan, kaya't kusa niyang ibinigay ang Kanyang anak para sa iyo. Pinili ka niya dahil gusto niyang maging kabahagi ka ng pag-asa na naghihintay sa iyo bilang Kanyang anak. May napakalaking pagpapala na naghihintay sa lahat ng Kanyang tinawag upang maging Kanyang pinili. Sa pamamagitan niya, matatamasa mo ang isang hindi pangkaraniwang kaluwalhatian na hindi katulad ng naranasan mo. Nais din niyang makapiling ka sa Kanya hanggang sa maging kapahayagan ka ng Kanyang larawan. Nais niyang ipakita mo ang Kanyang kaluwalhatian at kakanyahan. Nais niyang maging kapareha ka na nananatiling nakatuon sa Kanya sa kabanalan at kadalisayan. Pinili ka niya upang sambahin siya mula sa puso ng katapatan. Tinatanggap ka rin niya sa isang mabuting mana sa pamamagitan ng pagtanggap sa pribilehiyong ibinigay sa iyo ng Kanyang anak, si Jesus. Nais niyang lumakad ka sa kalayaan at hindi mamuhay sa takot o kaduwagan. Pinili ka niya para maranasan ang tunay na kalayaan habang nauunawaan mo ang Kanyang mga plano para sa iyo. Gusto lang niyang lumakad sa pakikipagkaibigan at pakikipagsosyo sa iyo. Numero 4, isang tagadala ng ilaw. Hindi ka tulad ng iba, iba ka. Bago likhain ang mundo, ginawa ka ng Diyos na isang liwanag, at tinawag ka niya upang bumangon at magliwanag ng maliwanag. Hindi ka lang kumikinang para sa iyong sarili. Ikaw ay tulad ng isang light-emitting device, isa na nag-ilaw kahit saan ito nailawan. Lumiwanag ka upang mahanap ng iba ang kanilang landas. Sinasabi sa Mateo 5:14, 16 na, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang bayang itinayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ni ang mga tao ay nagsisindi ng lampara at inilalagay ito sa ilalim ng mangkok. Ito ay nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay, sa gayon ding paraan, lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng iba, upang kanilang makita ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Inilagay niya ang mga natatanging kakayahan sa iyo at pinili ka upang magdala ng liwanag sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga kakayahang iyon. Ang iyong hilig, talento, at mga regalo ay isang pagpapahayag ng tawag ng Diyos sa iyong buhay. Itinakda ka niya na maging isa sa Kanyang nangungunang mga ilaw sa iyong saklaw ng impluwensya. Ang lahat ng tao ay lalapit sa ningning ng iyong pagsikat upang magdala ka ng kaluwalhatian sa Diyos at ituro sila sa Kanya bilang daan. Ikaw ay dapat maging isang puwersa na gusto ng marami na umasa. Ginawa ng Diyos ang lahat ng tungkol sa iyo bilang isang replika ng Kanyang sarili upang sundin at mahanap siya ng mga tao sa pamamagitan mo. Pinili ka ng Diyos para ipahayag ang Kanyang kaharian sa lupa. Tinawag ka niya bilang isang hinalinhan na gumagawa ng paraan para sa Kanyang banal na layunin sa lupa. Katulad ka ni Maria, ang ina ni Jesus. Ang Kanyang tungkulin ay dalhin at alagaan si Kristo, ang Mesyas. Pinili ka rin ng Diyos na maging katulad ni Juan Bautista. Siya ay gumanap ng isang natatanging papel sa paghahanda ng mga puso ng iba para sa Mesyas. Itinuro niya ang kanilang mga puso upang mahanap ang tunay na liwanag. Ang plano ng Diyos para sa iyong buhay ay mahalaga.
Nakatayo ka sa isang posisyon kung saan maaari mong maapektuhan ang buhay ng marami sa pamamagitan ng pamumuhay para sa isang pumili sa iyo. Ikaw ay isang maliwanag na liwanag sa larangan o disiplina kung saan mo makikita ang iyong sarili. Nagbibigay ka ng bagong lente kung saan makikita ng iba ang kanilang sarili sa Diyos. Ikaw ay isang lampara para sa lahat sa mga sandali ng kadiliman. Ikaw ay isang paningin para sa lahat na naghahanap ng kalinawan. Ikaw ay hindi mapapalitan at isang pangangailangan para sa iyong mundo. Ito ang pinili ka ng Diyos bago pa nilikha ang mundo. Kitang-kita kung gaano ka kasabik na malaman kung bakit ka pinili ng Diyos. Narito ang higit pang mga dahilan kung bakit. Numero 5, isang kinatawan sa Earth. Pinili ka rin niya para maging isang tunay na tagasunod. Ginawa kanyang ambasador na tatayo para sa kanya ng walang kahihiyan. Inilista kanya sa kanyang hukbo at ginawa kang isang kawal ng pakikipagkasundo. Hindi ka lang niya ipinagkasundo sa kanyang sarili, binigyan ka rin niya ng mandato na makipag-ugnayan sa iba. Sinasabi ng 2 Corinthians 5:18, ang lahat ng ito ay mula sa Diyos, na siyang nagpapagkasundo sa atin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo, at nagbigay sa amin ng ministeryo ng pagkakasundo. Ginawa kanya na kanyang katuwiran, at ipinagkatiwala niya sa iyo na ipakita sa iba ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang mundong ginagalawan mo ay isang bumagsak na mundo dahil sa karumihan at kasalanan. Marami ang nasa dilim tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. Marami na ang nahuli sa kahalayan ng mundo. Kaya nga pinili ka niya para tumayo bilang tanglaw ng katotohanan. Nais niyang maabot mo ang marami na may layuning maiugnay muli ang kanilang mga kaluluwa pabalik sa kanyang sarili. Pinili ka niya para hawakan ang kamay ng marami at akayin sila sa iisang tunay na Diyos. Pinili ka niya na maging tinig na sumisigaw para sa kanilang kaligtasan at ginagawa ang lahat para pigilan sila na mauwi sa apoy sa huling araw. Bilang kanyang kinatawan, pinili ka niya upang ipakita sa mundo kung ano ang hitsura at pakiramdam ng buhay kay Jesus. Dapat mong pahirapan sila para sa karanasan na maaari nilang maranasan sa Diyos kung pipiliin nila ang kanyang paraan. Pinili ka niya upang sundan ang mga kaluluwa ng mga tao para sa kanyang kaluwalhasyan. Bilang 6, isang propeta sa mga bansa. Nagtataka ka ba kung ano dapat ang assignment mo sa Earth? Pinili ka ng Diyos para maging mensahero sa marami. Sinasabi ng Jeremias 1:5, bago kita inanyuan sa sinapupunan, nakilala kita, bago ka isinilang, ibinukod kita, hinirang kita na isang propeta sa mga bansa. Pinili ka niya upang magdala ng napapanahong pagsasabatas ng kanyang kalooban sa lupa. Katulad ni Propeta Samuel, ginamit siya ng Diyos para pahiran si David bilang bagong hari nang sumuway si Saul at hindi siya nasiyahan. Ang mga tagubiling ibinigay sa kanya ng Diyos ay napapanahon sa paghahari ng isang hari sa Israel. Pinili ka ng Diyos upang magdala ng mahigpit na mga babala sa mga taong labag sa kanyang kalooban. Tulad ni Jonas, ipinadala siya ng Diyos sa mga tao ng Nineve, na hinihiling sa kanila na pagsisihan ang kanilang mga pagkukulang. Pinili siya ng Diyos upang magdala ng muling pagkabuhay sa lupain, at nang sagutin niya ang tawag, ibinalik niya ang puso ng mga tao sa pagsamba sa kanya. Pinili din ng Diyos si Elias upang tumayo bilang kanyang tinig kay Ahab nang siya ay labag sa kalooban ng Diyos. Sa mga Hari 17:1, sinabi sa kanya ni Elias na walang ulan o hamog sa loob ng mga 3 taon at ginawa ng Diyos ang kanyang binalaan. Kaya tulad ni Elias, dapat kang maging isang mensahero na nagpapatupad ng kalooban ng Diyos at sa pamamagitan nito ay maipapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Pinili ka niya upang maging kanyang mga mata sa lupa. Sa iyong predestinasyon, pinatayo ka niya bilang isang link sa pagitan ng tao at ng kanyang sarili. Binigyan ka ng Diyos ng daan upang masilip ang mga panahon at panahon sa hinaharap. Binigyan ka niya ng kakayahang ipaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Katulad ka ni Eliseo na makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nagkaroon ng taggutom sa lupain, ngunit ipinakita ng Diyos kay Eliseo kung ano ang mangyayari sa 2 Hari 7:1. Sa pamamagitan ng banal na inspirasyon sa iyong mga salita,
Dapat mong baguhin ang buhay ng mga tao, tulad ng ginawa ni Propeta Eli kay Hana sa 1 Samuel 1:17. Sinabi niya kay Hana na sasagutin ng Diyos ang kahilingan niya para sa isang bata, at nangyari ito gaya ng sinabi niya. Ito ang gawain na tinawag ka ng Diyos na gawin sa lupa. Ikaw ang kanyang tinig ng pag-asa sa marami. Ito ang dahilan kung bakit pinili ka ng Diyos bago pa nilikha ang lupa. Naiintindihan mo na ba ang iyong layunin? Narito ang ilang bagay na dapat gawin kapag nakita mo ang iyong banal na layunin. Dapat mong bigyang pansin ang tawag ng Diyos sa iyong buhay at magpasakop dito. Hindi mo mapipili ang tawag ng Diyos, sinasagot mo lamang ito at nagsimulang maglakad dito. Dapat mong isaalang-alang ang pag-ibig ng Diyos. Inisip ka niya bilang kanya bago ka pa man nalikha. Habang nakikita ng iba ang buhay bilang random at walang kahulugan, tinatanggap ka ng Diyos sa isang plano. Itinatabi ka niya para sa isang layunin sa lupa. Mayroon kang pag-asa ng kaluwalhatian sa Diyos. Tignan ito bilang isang karangalan, ituring ito bilang isang dakilang pribilehiyo na tuparin ang isang walang hanggang tawag. Hindi ikaw ang nagpasimula ng plano, ang Diyos. Nangangahulugan ito na hindi mo isinasagawa ang kurso ng mag-isa. Nais ng Diyos na umasa ka sa Kanya para sa tulong, direksyon, at mga tagubilin sa bawat punto at isumite ang iyong kalooban sa Kanya upang maakay Kanya. Ang banal na pagtawag ng Diyos sa iyong buhay ay maaari lamang mangyari sa pamamagitan ni Jesucristo. Nangangahulugan ito na kailangan mong ituwid ang iyong paglalakad kasama ang Diyos. Kung ang Diyos ay walang lugar sa iyong buhay, ang Kanyang gawain sa iyo ay magiging imposible. Bagamat mayroon kang banal na ordenansa, hindi mo ito matutupad hanggat hindi mo nahawakan ang natapos na gawain ni Kristo. Maaari lamang itong mangyari sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng kaligtasan, inampun ka niya bilang bahagi ng kanyang pamilya. Nagsisimula ka lamang mabuhay at tumupad sa iyong banal na tawag kapag isinuko mo ang iyong sarili kay Jesus. Hindi ito magsisimula hanggat hindi mo hinihiling kay Jesus na maging iyong Panginoon at tagapagligtas. Dapat mong bigyan siya ng ganap na pag-access sa iyong buhay, dahil sa Kanya natutuklasan mo ang iyong layunin at lumakad dito. Kung gusto mong malaman kung ano mismo ang tinawag ng Diyos na gawin mo, dapat kang magtakda ng oras upang hanapin siya. Walang ibang paraan sa paligid nito. Dapat mong ibigay ang iyong sarili sa mga panalangin. Habang binubuksan mo ang iyong kaluluwa sa Diyos na may malalim na pananabik na mahanap siya, inihahayag niya ang kanyang sarili sa iyo. Mahal ng Diyos ang mga nagmamahal sa Kanya, at ang mga naghahanap sa Kanya ay laging nakatagpo sa Kanya. Tandaan na hindi niya ipagkakait ang anumang mabuti sa iyo. Nais niyang malaman mo ang iyong mana sa Kanya, ngunit kailangan mong hanapin siya. Tandaan na hindi mo matatagpuan ang mga lihim ng Diyos sa ibabaw, sila ay mahalaga, kaya't Kanyang itinatago ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit ang panalangin ay para sa strategic positioning. Sa tuwing pupunta ka sa harapan ng Diyos sa panalangin, inihihiwalay mo ang iyong sarili sa mga distractions, upang marinig mo ang Kanyang tinig. Ipinapakita nito sa Diyos na seryoso ka sa pag-aaral ng Kanyang kalooban. Sa mga tahimik na sandali lamang makakasama mo ang Diyos upang marinig ang Kanyang tinig. Kailangan mong i-tune out ang boses ng outside world. Hayaan ang iyong puso na maging nakatuon sa kung ano ang Kanyang mga intensyon para sa iyo. Habang nakikinig kang mabuti, matatanggap mo ito. Dapat mo ring maunawaan na ang iyong banal na layunin ay nakasalalay sa mga aksyon. Hindi ito tumitigil sa pakikinig sa sasabihin ng Diyos. Kailangan mong kumilos sa pamamagitan ng paggawa ng Kanyang sinabi. Kahit na itinalaga ka ng Diyos para sa Kanyang layunin, kailangan mong maunawaan na ang Kanyang plano ay madalas na natatakpan at hindi nabubunyag sa sandaling ito. Ito ang Kanyang banal na lihim para sa iyong buhay, kaya't itinatago niya ito hanggang sa makatiyak siya na handa ka nang sagutin ang tawag. Alalahanin na itinalaga niya kayo bago pa ang pagkakatatag ng mundo. Isipin kung gaano katagal Kanya inisip. Dapat itong ipaalala sa iyo ng Kanyang presensya sa iyo kapag ang mga bagay ay tila malabo. Kapag hindi niya lubos na isiniwalat ang Kanyang plano sa iyo,
tandaan na ito ang kanyang paraan ng pagdadalisay sa iyo. Kapag dumaan ka sa mga pagsubok at paghihirap, huwag sumuko. Huwag mong tingnan ang mga ito bilang isang uri ng parusa, sa halip, tingnan ang kakayahan ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay para sa iyong ikabubuti. Kung ang mga piraso ng impormasyon tungkol sa iyong banal na layunin ay hindi nagdaragdag, manatiling konektado sa Diyos. Sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng kahulugan kung bakit kailangan mong dumaan sa mga pangyayari na iyong ginawa. Ang Diyos ang may kontrol kung paanong siya ay kasama ni Job sa kanyang sandali ng pagsubok. Hayaang ang mga sandaling ito ay mga oras na tumitingin ka sa salita ng Diyos. Hayaan itong maging mga tiyak na sandali sa iyong pakikisama sa Diyos. Buksan ang iyong sarili sa Kanya at yakapin ang Kanyang mga pakikitungo sa pagdating ng mga panahon. Dapat mong maunawaan na ang iyong banal na layunin ay may halaga. Nangangahulugan ito na dapat mong bitawan ang ilang mga bagay upang bigyang daan ang plano ng Diyos. Ang mga bagay na maaaring kailanganin mong bitawan ay maaaring hindi mali. Ito ay isang pagsubok upang makita kung gaano ka handa na iwanan kapag hiniling ng Diyos na umalis ka. Hindi ito nangangahulugan na ayaw ng Diyos na tamasahin mo ang mga pagpapala ng materyal na pag-aari, mabuting kaibigan, o mga bagong pagkakataon. Sinusubukan niya kung minsan kung gaano ka komportable sa iyong kasalukuyang estado. Susubukan niyang makita ang iyong pagkakahawak sa mga bagay na ito. Sinasabi sa Mateo 16:25, sapagkat ang sinumang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay para sa akin ay makakasumpong nito. Kaya hindi ito tungkol sa mga bagay na hinihiling niya sa iyo na bitawan. Ito ay pangunahing tungkol sa estado ng iyong puso. Nakakatakot ba ang pag-isip na mawala ang lahat ng mayroon ka? Kaya mo bang bitawan ang pagkakataong iyon kung tinawag ka ng Diyos sa isang banal na layunin? Nais ng Diyos na maunawaan mo na hindi ka tunay na mawawalan ng anuman kapag sinagot mo ang kanyang tawag. Palagi niyang ibinabalik ang lahat sa mas malaking paraan, ngunit kailangan mo munang maging handa na palayain ito. Ang plano ng Diyos para sa iyo ay walang hanggan. Anuman ang kanyang hilingin sa iyo na ibigay sa kanya ay temporal, kaya dapat kang pumili ng matalino upang sundin ang Diyos para sa higit na kabutihan. Ihihiwalay ka rin ng Diyos sa mga bagay na maaaring maging sa pagitan mo at ng kanyang kalooban. Isa na rito ang kasalanan. Walang humahadlang sa iyo mula sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng kasalanan. Inilalayo ka nito sa radar ng Diyos. Dapat kang magpasya na alisin ang lahat ng uri ng karumihan at yakapin ang katuwiran. Kailangan mong sumuko araw-araw sa pangunguna ng Diyos kung gusto mong lumakad na kasama niya. Kapag siya ay nagsasalita sa iyo tungkol sa isang tiyak na pamumuhay, huwag itong baliwalain. Bigyang pansin ang kanyang sinasabi at gawin ito. Marahil ay ayaw na niya na makipag-hangout ka sa ilang mga kaibigan. Kailangan mong putulin ang mga relasyon na iyon dahil kung hindi, pipigilan ka nila. Kung sa tingin mo ay napalampas mo ang bintana ng layunin ng Diyos, hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Marahil ay nagkaroon ng pagkaantala sa iyong pagtugon sa kanyang panawagan, hindi ibig sabihin na hindi ka na pinili. Dapat kang magtiwala sa kanyang perpektong oras para sa iyong buhay. Ang kanyang mga kaloob at banal na layunin ay walang pagsisisi. Ang ibig sabihin nito ay hindi siya nagbago ng isip. Tandaan na pinili ka niya bago palikhain ang lupa. Kahit na napapanahon ang ilang mga atas na ibinigay niya sa iyo, nananatili ang iyong banal na layunin. Ang pagpili sa iyo ay isang desisyon. Ang kailangan mo lang gawin ay bigyang pansin ang kanyang pagkilos sa iyong buhay at tumugon sa kanyang mga tagubilin. Dapat mong yakapin ang iyong bagong status quo bilang pinili ng Diyos. Tangkilikin ang pinakamahusay na kabutihan ng Diyos ngayon. Manalangin tayo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa liwanag ng iyong salita ngayon. Nagpapasalamat ako na ginawa mo akong mahalaga sa iyong paningin. Salamat sa pagpili sa akin bago ang pundasyon ng mundo. Ako ay nalulula sa kaalaman na ako ay mahalaga sa iyo. Lagi mo akong inaalalayan ng iyong bisig ng lakas. Sinasamba kita para sa iyong pagmamahal at kabutihan.
Humihingi ako sa iyo ng awa, Panginoon. Ang ilan sa aking mga iniisip, salita, at kilos ay hindi ka nalulugod, kaya nga narito ako sa harapan mo. Mangyaring linisin ako ng iyong dugo at pabanalin ang aking puso mula sa mga paraan na iyong tinutulan. Tulungan mo akong mamuhay sa landas na tinawag mo sa akin upang maging tulad ng iyong pinili. Turuan mo akong humiwalay sa pamumuhay na sumisira sa aking koneksyon sa iyo. Alam ko na ngayon kung bakit mo ako pinili. Tulungan mo akong tumayo bilang isang liwanag sa aking mundo sa aking saklaw ng impluwensya. Panatilihin akong nagniningning ng maliwanag. Nais kong makita ng iba ang pagpapahayag ng iyong pagmamahal sa akin. Naiintindihan ko ang aking responsibilidad na ipagkasundo ang mundo sa iyo. Mangyaring bigyan ako ng biyayang kailangan kong tumakbo sa karerang ito. Turuan akong panatilihin ang aking mga mata sa misyon at alisin ang mga distractions sa aking landas. Nakikita ko na ngayon ang lahat ng gusto mo sa akin, ngunit Panginoon, hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ko ang iyong kapangyarihan. Hayaang ang pagpapahid ng banal na espiritu ay dumating sa akin. Turuan mo akong lumakad sa iyong mga tuntunin at tulungan akong parangalan ka. Tulungan mo akong manalig sa iyo sa lahat ng oras. Nais kong tulungan mo akong ayusin ang aking relasyon sa iyo. Naiintindihan ko na ginawa mo ako para sa pakikisama. Gusto ko ring makipag-usap sa iyo, kaya't mangyaring tulungan mo ako habang naglalaan ako ng oras para makasama ka. Ibunyag ang iyong sarili sa akin. Tulungan mo akong maunawaan ang iyong presensya sa aking buhay. Nais kong tulungan mo akong buksan ang aking sarili sa iyong pagsasama. Nais kong lumakad sa iyong kalooban para sa aking buhay. Panginoon, tulungan mo akong mamuhay ng isang pamumuhay ng pagsunod. Turuan akong marinig ang iyong tinig at sumunod kaagad. Kapag itinuro mo ako sa mga nangangailangan ng aking tulong, turuan akong lumakad kasama mo. Kapag pinadalhan mo ako ng mahigpit na babala tulad ni Jonas, tulungan mo akong huwag lumihis sa iyong plano. Kailangan kong tulungan mo akong isumite ang bawat bahagi ng aking buhay sa iyo. Naiintindihan ko na gusto mo akong pangunahan. Tulungan mo akong huwag ipagkait ang gusto niyong bitawan ko. Tulungan akong bigyan ka ng buong pagkakataon upang maipakita mo sa akin ang iyong banal na layunin. Nagpapasalamat ako na ginawa mo akong liwanag sa aking henerasyon. Salamat sa pagpili sa akin upang luwalhatiin ang iyong kaharian dito sa lupa. Alam kong ikaw ay para sa akin at hindi ako iiwan. Bilang iyong mensahero, alam kong tuturuan mo ako kung paano ka kinatawan sa aking pang-araw-araw na buhay. Nagpapahinga ako sa iyong pag-ibig ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito, mangyaring pindutin ang like button. Gayon din, tandaan na mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nagbabago sa buhay. See you sa susunod.